Naisip mo ba kung bakit ka nagtatrabaho, ngunit tila hindi sapat? Sinubukan mo na bang hanapin ang sagot sa palaisipan ng iyong kahirapan at kakulangan? Ikaw ba ang uri ng tao na may cash flow o pare-pareho ang sweldo, ngunit patuloy na bumabagsak sa isang punto kung saan wala kang mahawakan ang iyong mga pang-araw-araw na pangangailangan at pangangailangan? Hindi mo na kailangang mag-alala dahil ipinadala ng Diyos ang sagot sa iyong mga katanungan sa video na ito. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay panoorin ang video na ito hanggang sa dulo upang maliwanagan sa mga gawi at desisyon na ginagawa mo araw-araw na nagpapanatili sa iyong sinira bilang isang Kristiyano. Sa pagpapatuloy namin, kung gusto mo pa ang video na ito at mag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon. Bago tayo pumunta sa mga ugali na nagpapanatili sa iyo na mahirap at sira, kailangan kong maunawaan mo na ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay magkaroon ng kasaganaan at kasaganaan, hindi ang kakulangan at kakulangan. Walang kasiyahan ang Diyos na makita ang kanyang mga anak sa kakulangan at kahirapan kapag ang mga lansangan ng langit ay gawa sa ginto. Sapat na ang Diyos na may lahat ng bagay na walang limitasyon sa kanyang kakayahan o kakayahan, at ganoon din ang nais niya para sa kanyang mga anak dahil tayo ang pinakamalinaw na representasyon ng kung sino siya sa mundo. Ang sabi ng Biblia sa mga awit 35:27, ang mga nalulugod sa aking katuwiran ay sumigaw sa kagalakan at kadalakan, naway laging sabihin, ang Panginoon ay dakila, na nalulugod sa kapakanan ng kanyang lingkod. Natutuwa ang Diyos sa kasaganaan ng kanyang mga anak at lingkod. Walang taong biniyayaan ng masaganang yaman ang masisiyahan sa pagpapahintulot sa kanyang mga anak na magkulang sa kung ano ang mayroon siya. Sinasabi ng kasulatan na ang Diyos ay isang mabuting ama. Kung tayo, bilang masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa ating mga anak, gaano pa kaya ang Diyos? Nais niyang ibigay sa atin ang pinakamahusay sa lahat ng oras, kabilang ang kasaganaan. Ngunit ang ilang mga gawi ay nagpapanatili sa mga mananampalataya na mahirap. Habang pinag-aaralan natin ang mga gawi na ito, suriin ang iyong sarili upang makita kung ang mga ito ay nasa iyong buhay at tiyaking aalisin mo ang mga ito. Huwag mong bigyan ng kahit na anong tuntungan ang dyablo, kung hindi, sisirain niya ang iyong buhay at iwan kang walang laman. Ngayon, ano ang mga ugali na ito? Numero 1 ugali, pagtanggi sa pagbibigay ng ikapu at pagbibigay ng bukas palad. Ito ang pangunahing pamumuhay na ginagawa ng maraming mananampalataya na nagpapanatili sa kanila na mahirap at sira. Marami ang hindi nakakaunawa sa konsepto ng ikapu at nag-iisip na kaya nilang daigin ang Diyos. Iniisip ng ilan na ang ikapu ay huminto sa lumang tipan at isa lamang itong lumang tipan. Ngunit ang katotohanan ay nananatili na ang isa sa mga paraan na buksan o isara mo ang iyong langit mula sa pagpapala sa iyo ay sa pamamagitan ng iyong mahigpit na pagsunod sa ikapu at pagbibigay. Ang pangunahing dahilan kung bakit nasisira ang mga mananampalataya ay ang pagkabigo nilang magbigay sa kanilang pinagmulan. Tinanggap nila ang lahat mula sa Kanya, ngunit nabigo silang itanim ang kultura ng pagbabalik sa Kanya. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Malakias Kabanata 3:8, magnanakaw ba ang isang tao sa Diyos? Ngunit ninanakawan mo ako. Ngunit itinatanong mo, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikapu at mga handog. Maaaring iniisip mo kung posible para sa isang tao na manakawan ng Diyos, ngunit malinaw na sinabi ng Diyos dito, ninanakawan mo ako ng mga ikapu at mga handog. Hindi mo maaaring pagnakawan ang Diyos at asahan ang kanyang mga pagpapala. Ang ikapu ay higit pa sa batas, ito ay isang tipan. Ito ay isang tipan ng bukas na mga pagpapala. Ang ikapu ay isang paraan ng pagpapakita na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos at kinikilala siya bilang iyong pinagmulan. Walang gustong gawin ang Diyos sa ikapu na ibinabayad mo sa simbahan, maliban na gusto niyang gamitin ito para sa mga layunin at isulong ng kanyang kaharian. Ang sabi ng Biblia sa Malakias 3:10, dalhin mo ang buong ikapu sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin mo ako dito, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat,
at tingnan mo kung hindi ko bubuksan ang mga pintuang bayan ng langit at ibuhos ang napakaraming pagpapala na hindi ka magkakaroon ng sapat na lugar para doon. Sinasabi ng Diyos na dapat mo siyang subukin dito at tingnan kung hindi niya bubuksan ang mga pintuan ng tubig para sa iyo. Maaaring maraming maling turo at sentimental na pangangaral tungkol sa ikapu, ngunit hindi nito binabawasan ang kahalagahan at kaseryosohan ng Diyos tungkol dito. May dahilan kung bakit nag-uutos ang Diyos ng ikapu, nais niyang matutunan mo kung paano pamahalaan ang iyong pera. Ang problema sa maraming mananampalataya ay hindi ang kanilang pagkiling sa ikapu, ngunit wala silang disiplina na alisin ang 0% sa lahat ng kanilang natanggap mula sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang isang tao ay hindi makakatanggap ng anuman maliban kung ito ay ibinigay sa kanya ng Diyos. Kung ibinigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng mayroon ka at humingi siya ng 0%, hindi dapat mahirapang ibalik sa kanya maliban kung hindi mo siya nakikilala bilang iyong pinagmulan. Hindi kayang gastusin ng Diyos ang perang ibinibigay mo sa kanya. Ngunit kapag napatunayan mo na ikaw ay tapat sa maliit na ibinigay niya sa iyo sa pamamagitan ng unang pag-alis ng iyong ikapu higit sa lahat ng iba pa, higit pa siya ay nangangako sa iyong mga kamay, sapagkat ang sinumang tapat sa maliit ay tapat sa marami. Hindi kailanman ipagkakatiwala ng Diyos ang kayamanan ng kaharian sa isang taong hindi niya nasubok at pinagkakatiwalaan. Ang tiwala ng Diyos sa iyo ay nabubuo kapag nananatili kang tapat sa iyong ikapu. Nangangahulugan ito na nakuha mo ang isang kultura na kinikilala ang Diyos bilang iyong pinagmulan at walang magiging napakahirap para sa iyo na ibalik sa Kanya kung hihilingin niya ito. Hindi ipagpalagay ng Diyos na mananatili kang tapat. Masusubok ka lamang niya upang makita kung ano ang iyong gagawin at kung makapasa ka o mabibigo at ang iyong mga aksyon ang magpapasya sa Kanyang pagtitiwala sa iyo. Ang pagbibigay ng mga handog o paggawa ng iba pang anyo ng mga pinansyal na pangako ay isa pang paraan upang lumikha ng higit pang mga stream para pagpalain at palakihin ka ng Diyos. Kapag nagbigay ka, ibinabalik ito sa iyo sa parehong sukat na ibinigay mo. Ang problema ay hindi natin alam na ang pagbibigay ay paghahasik at nangangailangan ng oras upang tumubo kapag naghasik ka ng binhi. Ang binhing itinanim mo ngayon ay hindi lalago bukas. Hindi pwede. Ngunit kapag nilinang mo ang pamumuhay ng pagbibigay, patuloy mong binabasa ang mga panahon ng pag-aani pagkatapos ng mahabang panahon dahil naging masaya kang nagbibigay. Kung tipid kang magbigay, mag-aani ka ng tipid. Hindi maaaring kutyain ang Diyos. Ano man ang iyong itinanim, ikaw din ang mag-aani. Linangin ang isang kultura ng pagbabalik sa Diyos. Lahat ng mayroon ka ay ibinigay niya sa iyo. Ang pagbabalik sa Diyos ay isa ring uri ng pagpapahalaga. Kapag nabigo kang mangako sa ikapu at pagbibigay ng mga handog, mabubuhay ka sa kahirapan at mananatiling sira. Ito ay isang batas na hindi mo maaaring labagin. Pangalawang ugali, kakulangan sa pagbabudget at pagpaplano sa pananalapi. Ang isa pang dahilan kung bakit ikaw ay sira at mahirap ay ang hindi mo binabudget ang pera na mayroon ka. Ang pera ay madalas na tinatawag na espiritu na maaaring magpapakpak at lumipad dahil ito ay pinaghirapan ngunit madaling gastusin. Kung hindi mo ibinabudget ang iyong pera, tulad ng oras, ito ay mawawala nang hindi mo alam kung saan ito napunta. At nang walang pagbabudget at pagpaplano ng bawat sentimo na mayroon ka, mawawalan ka ng subaybay sa iyong paggasta at hindi mo malalaman kung ano ang dapat mong pigilan sa iyong mga gastos. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay ay pinahihintulutan sa akin, ngunit hindi lahat ng bagay ay kinakailangan. Dapat kang matutong mag-budget ng iyong pera at magplano para sa iyong mga pangangailangan kaysa sa iyong mga gusto. May mga bagay na hindi mo magagawa ng wala, na may mataas na prioridad, at iba pang mga kalokohan at karangyaan ay hindi kailangan. Kailangan mong tumutok at mag-budget lamang kung ano ang kailangan at wala ng iba pa. Kung walang pagpaplano sa pananalapi, mapupunta ka sa mga pamilihan at tindahan at gagastos ka ng higit pa kaysa sa iyong tinawad. Dahil ang pera ay parang kapangyarihan, at kapag hindi mo alam kung paano ito hawakan, aabuso mo ito.
Kung gumastos ka ng pera, isulat kung paano at planuhin kung paano mo gustong gastusin ang natitira. Halimbawa, bago ka makatanggap ng sweldo, dapat mong planuhin kung paano gagastusin ang iyong pera. Maglaan ng mga mapagkukunan para sa lahat ng kailangan mong gawin at disiplinahin ang iyong sarili upang manatili sa abot ng iyong makakaya. Nakakatulong ito sa iyong pamahalaan ang iyong mga mapagkukunan at nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kontrol sa iyong sarili. Magplano at magbudget para sa mga pangmatagalang pangangailangan at magsimulang magtrabaho para sa kanila. Kung hindi ka makapagplano ng 50,000, hindi ka makakapagplano ng 1,000,000. At kung pag-aralan mo ang buhay ni Jesus, matutuklasan mong palagi siyang laban sa pag-aaksaya. Siya ay hindi kailanman nag-aksaya ng mga mapagkukunan, siya ay baluktot sa pag-imbak ng mga labis at pagpaplano. Hindi siya nagpraktis ng maaksayang paggastos, kahit na may otoridad siyang ibalik ang pera at i-multiply ito ng ilang beses. Hindi maaaring ipagkatiwala ng Diyos ang gayong kapangyarihan sa ilang tao, dahil hindi niya sila maasahan. Kung nabigo kang mag-budget at magplano ng iyong pera, mas mataas ang tendensyang mag-aksaya ng mga mapagkukunan. Ang kakulangan ng wastong pagbabudget ay isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling sira ang mga tao, at ang tanging paraan upang magbago ay sa pamamagitan ng masusing pagpaplano ng iyong mga pananalapi. Gawin ang buong responsibilidad para sa bawat sentimos at isaalang-alang ito. Pangatlong ugali, hindi magandang pamamahala sa oras. Ang paraan ng paghawak mo sa oras ay refleksyon ng paraan ng paghawak mo ng pera. Ang mahinang pangangasiwa o maling pamamahala ng oras ay hahantong sa maling pamamahala ng mga pondo at mapagkukunan. Disiplina at sanayin ang iyong sarili na tumuon lamang sa kung ano ang kinakailangan at iwasan ang anumang hindi kailangan. Matutupad mo ang mga plano ng ibang tao kung hindi mo pinaplano ang iyong araw-araw. Huwag hayaang dumating ang anumang araw na hindi mo ito pinaplano. Ang unang hakbang sa pamamahala ng iyong pera ay ang matutong pamahalaan ang iyong oras. Minsan may mga impromptu na schedule, ngunit hindi mo kailangang mamuhay batay sa mga impulses. Mabuhay ang iyong buhay batay sa mga plano, minamahal. Hatiin ang mga aktibidad sa iba't ibang kategorya tulad ng apurahan at hindi mahalaga, apurahan at mahalaga, at hindi apurahan at hindi mahalaga. Ituon ang iyong oras sa kung ano ang mahalaga. Ito ang mga bagay na mahalaga sa iyong buhay. Pamahalaan ang iyong oras at magkakaroon ka ng disiplina upang pamahalaan ang iyong pera. Habit number 4, impulse buying. Ang pagbili batay sa salpok ay isa sa mga pinakamapanganib na ugali na maaari mong taglayin na magpapanatili sa iyong mahirap. Palaging may mga bagay na kailangan mong bilhin at mga bagay na gusto mong magkaroon. Ang mga pangangailangan ng tao ay walang kabusugan. Palagi kang maghahangad ng mas magagandang bagay, at ang pagtaas ng sweldo at kita ay natural na magpapataas ng mga hangarin, maliban sa disiplina ay natutunan. Ang disiplina sa pananalapi ay lubhang kailangan para sa mga kabataan, asawa, at mga magulang. Hindi mo maaaring ilarawan kung ano ang wala ka. Itigil ang ugali ng impulse buying. Isa sa mga dahilan kung bakit kami gumastos kahit papaano ay dahil wala kaming planong bumili ng isang bagay na sulit sa hinaharap. Isa sa mga paraan na maaari mong pigilan ang ugali ng impulse buying ay ang magtakda ng mga layunin sa pananalapi. Maaari mong isave ang isang partikular na halaga sa loob ng isang partikular na oras o magtrabaho patungo sa pagkakaroon ng isang tiyak na halaga upang makabili ng isang bagay na kailangan mo. Ang pagkakaroon ng layunin sa pananalapi ay magtatanim ng disiplina sa iyo. Kapag ang iyong pananabik ay bumulong sa iyong isip at sinabihan kang bumili ng isang bagay, matutong tumanggi. Hindi mo masasabing ang lahat ng gustong gawin ng iyong isip. Maaaring gusto at gusto mo ito, ngunit hindi mo ito kailangan ngayon. Ang bawat pera na mayroon ka ay alinman sa isang buto o isang prutas. Ang mga buto ay dapat itanim muli bago sila mamunga sa hinaharap. Ngunit dapat mong makita ang pera na higit pa sa pagbibigay sa iyo ng kapangyarihan sa pagbili. Isa rin itong kasangkapan. Ito ay isang mapagkukunan na maaaring muling mamuhunan.
Ang sinumang natutong patahimikin ang kanyang pananabik ay nanalo rin sa laban ng kanyang pananalapi. Ang impulse buying ay isang banayad na pamatay sa pananalapi na patuloy na nagnanakaw mula sa iyo nang hindi mo namamalayan. Dapat mong itigil ang ugali ng pagbili batay sa mga impulses. Mamuhay ng higit sa iyong mga damdamin at maging disiplinado sa pananalapi. Huwag gumastos upang mapahanga ang mga tao o magmukhang maganda kapag ito ay lampas sa iyong budget. Ugali bilang 5, pagkabigong mamuhunan sa personal na pag-unlad at mga kasanayan. Gusto kong magsagawa ka ng mabilis na ehersisyo. Kumuha ng inventaryo ng iyong buhay at tingnan kung ano ang ginastos mo sa iyong pera noong nakaraang linggo. Subukang maging malinaw hanggat maaari at i-backtrack ang iyong mga gastos. Baka mabigla ka. Maraming mananampalataya ang maaaring gumastos ng pera sa anumang iba pang bagay maliban sa personal na pag-unlad. Ang mga tao ay gumagastos ng pera sa mga bagay na hindi nagtatagal at nakakapinsala sa kanilang kalusugan, ngunit hindi kailanman gumagastos sa kanilang pag-aaral at paglago, hindi lamang sa akademya kundi sa kanilang pangkalahatang paglago. Dapat mong matutunang linangin ang ugali ng pag-ipon para sa paglago at pag-unlad. Kikita ka lang sa level na natutunan mo. Kung walang kaalaman, hindi ka maaaring kumita. Paulit-ulit ang mga cycle ng kahirapan at kakapusan kung mabibigo kang mamuhunan sa iyong sarili. Mamuhunan sa iyong isip. Magbasa ng mga libro. Magbayad para sa mga premium na klase. Magbayad para sa pagsasanay. Magrehistro para sa mga kurso. Magrehistro upang sumali sa mga komunidad at maging walang awa sa pagsulong ng paglago. Kung pinabayaan mo ang iyong personal na paglaki, ikaw ay masisira. Huwag pabayaan ang iyong personal na paglago para sa anumang bagay. Kapag mas binabaliwala mo ang iyong paglaki, mas nalalagay sa alanganin ang iyong kinabukasan. Ang iyong kinabukasan ay nakasalalay sa na-upgrade na bersyon ng taong naging ikaw sa pamamagitan ng iyong paglaki. Mas tumutok sa personal na paglago at gastusin ang iyong pera dito. Ang dalawang tao ay maaaring nasa parehong antas, at habang ang isa ay gumagastos ng kanyang pera sa pagsisikap na bumili ng sapatos at damit, ang isa naman ay gumagastos ng kanyang pera sa pagbuo ng kanyang isip. Sa takdang panahon, ang isa ay lalago sa kanyang antas, habang ang isa ay darating sa kahirapan. Mamuhunan sa mga kasanayang pinaniniwalaan mong magiging mahalaga sa iyong piniling karera. Walang taong ipinanganak na may kaalaman sa mga kasanayan, ngunit ang mga bagay na ito ay maaaring matutunan. Maraming bagay ang maaaring matutunan. Alamin ang mga kasanayan na magiging kapaki-pakinabang sa iyong linya ng karera at master ang mga ito. Ikaw ay gumagastos ng pera o namumuhunan nito. Tanungin ang iyong sarili, ginagastos ko ba ang aking pera o namumuhunan ito sa isang bagay na mas mahusay? Maaari mong isipin na natuklasan mo ang lahat ng mga gawi na nagpapanatili sa mga tao na sira, ngunit ang susunod na ugali ay maaaring isang bagay na kailangan mong ihinto ang paggawa. Habit number 6, pagkabigong bumuo ng maraming stream ng kita. Ang isa sa mga pagkakamaling ginagawa ng mga tao ay nananatili silang komportable na magkaroon ng isang trabaho o isang pangunahing pinagmumulan ng kita nang hindi naghahangad ng higit pa. Walang sinuman ang maaaring tunay na mabuhay o yumaman sa isang stream ng kita. Ipinaliwanag ng Biblia sa aklat ng Genesis na 4 na ilog ang nagdidilig sa hardin. Ang pinakamaliit na bilang ng mga daloy ng kita na dapat ay mayroon ka bilang isang mananampalataya ay 4. Ito ay dahil maraming bagay na dapat asikasuhin at palaging darating ang mga emerhensya. Hindi ka makapaghintay hanggang matapos ang buwan bago ka kumita sa iyong trabaho. Maaari kang magsimula sa isang trabaho, ngunit ang iyong layunin ay dapat na pag-iba-ibahin sa maraming mga stream na maaaring mas matagal bago magbunga, ngunit may katiyakan na magdudulot ng kita. Kapag isinasaalang-alang mo ang mga pamumuhunan, hindi ka dapat magmadali upang makita ang mga resulta. Dapat kang maging sapat na pasensya upang makita ang mga resulta, ngunit ito ay isang tiyak na paraan mula sa kahirapan. Kung pipiliin mong mabuhay sa isang pinagmumulan lamang ng kita, pinili mong manatiling mahirap at sinira.
Ang pagiging komportable sa isang stream ng kita ay isang ugali, ngunit dapat mong sirain ang gayong limitadong pag-isip. Ang Biblia ay nagtuturo ng kakaiba sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 11, versikulo 1 at 2, ihagis mo ang iyong tinapay sa tubig, sapagkat pagkatapos ng maraming araw ay makikita mo itong muli. Bigyan ng mga bahagi ang 7, ang 8, sapagkat hindi mo alam kung anong kapahamakan ang maaaring dumating sa lupain. Itinuturo sa atin ng Biblia na magbigay ng isang bahagi sa isa at isang bahagi sa iba dahil hindi natin alam ang isa na magbubunga. Kailangan mong gumawa ng higit pa sa isang mapagkukunan ng kita. Maaari kang magkaroon ng pangunahing pinagkukunan ng kita, ngunit dapat kang mag-ipon ng sapat upang mamuhunan sa iba pang mga bagay na magpapalaki sa iyong kapangyarihan sa kita. Hindi mo dapat gastusin ang lahat ng kinikita mo sa isang buwan. Ang isang tiyak na halaga ay dapat itago, hindi para sa paggastos, ngunit para sa pamumuhunan. Dapat matuto kang mag-isip ng pamatagalan. Ito ay isang malaking sakripisyo, ngunit ito ay katumbas ng halaga. Ang pagkakaroon ng maraming stream ng kita ay nakakabawas sa pressure na inilalagay sa iyong pangunahing stream ng kita. Maaari kang mamuhunan sa transportasyon, pagpapakain, pananamit, o iba pang pangalawang daloy ng kita, ngunit tiyaking hindi ka masyadong umaasa sa isang pinagmumulan ng kita. Palakihin ang iyong baybayin. May puwang para sa higit pa. Bigyan ng Diyos ng sapat na banga at panoorin siyang punuin ito. 7 ugali, kamangmangan at kawalan ng payo. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 24:6 na para sa pakikipagdigma, kailangan mo ng patnubay, at para sa tagumpay, maraming tagapayo. Kailangan mo ng payo at payo mula sa mayayamang tao, lalo na kapag gumagawa ng mga desisyon. Ngunit kapag pinili mong manatiling mangmang, kumukuha ng mga pagkakataon ng walang paunang kaalaman, isa sa ilalim mo ang iyong sarili sa mga hindi kinakailangang pagkakamali na nagpapahirap sa iyo, paulit-ulit na inuulit ang parehong klase. Ang kamangmangan ay magastos. Sinabi ng Diyos na ang kanyang mga tao ay mapahamak dahil kulang sila sa kaalaman. Hindi mo kailangang gumawa ng parehong mga pagkakamali tulad ng mga nauna sa iyo. Ang karanasan ay ang pinakamahusay na guro kapag hindi ito ang iyong karanasan. Matutong gamitin ang karanasan ng ibang tao kaysa sa sarili mong karanasan. Ang isang sirang tao ay palaging mapagmataas at hindi gustong matuto mula sa iba. Dapat mong ihinto ang pagmamataas at magpakumbaba upang matuto mula sa iba na may ninanais na mga resulta. Upang matuto, dapat kang maging mapagpakumbaba. Dapat mong aminin na maaaring mali ang iyong natutunan. Posibleng hindi mo alam kung ano ang dapat mong malaman, ngunit kailangan mong hanapin ang kaalaman. Ang pagkakaroon ng ugali ng kamangmangan at pagtanggi na magtanong at humingi ng payo ay isang saloobin na magpapanatili sa iyo na sira. Magtanong. Matuto mula sa mga masters. Maging madaling turuan. Kailangan mo rin ng mga tagapayo sa paligid mo na makakatulong sa iyo na gumawa ng mga desisyon sa pananalapi. Mag-ingat na huwag ilagay ang iyong pera sa isang negosyong hindi mo lubos na naiintindihan. Maglaan ng oras. Huwag magmadali sa pagkakamali. Kailangan mo ring pahalagahan ang iyong mga mapagkukunan. Iniisip ng mga mahihirap na ang pera ay hindi mahalaga, kaya hindi ito dumarating sa kanila. Nauunawaan ng mga mayayamang tao na ang pera ay mahalaga, at ito ay nakakaakit sa kanila. Baguhin ang iyong diskarte sa pera at matuto hanggat maaari. Mga minamahal, ngayong alam mo na ang mga ugali na nagpapanatili sa iyong mahirap at sira, kailangan nating pag-aralan at pag-aralan kung paano labanan at sirain ang mga gawi na ito. Ang mga gawi ay makapangyarihan, at kapag nabuo na ang mga ito, kadalasan ay mahirap madaig ang mga ito maliban kung matututunan natin kung paano haharapin ang mga ito. Hindi sapat na malaman ang mga ugali na nagpapanatili sa iyo na mahirap. Kailangan mo ring maunawaan kung paano inaasahan ng Diyos na madaig mo ang mga ito at kung ano ang kailangan mong ilagay upang maangkin ang tagumpay laban sa mga ugali na ito minsan at magpakailanman. Magbabahagi ako ng 5 pangunahing paraan upang masira ang mga gawi na ito. Bigyang pansin ang mga bagay na ito.
Numero 1, antalahin ang kasiyahan. Ang unang paraan upang masira ang mga gawin na ito, lalo na ang impulsive buying, ay ang matutong ipagpaliban ang kasiyahan ng sadyang. Ang isang teorya ay nagmumungkahi ng paglikha ng 30 araw para sa lahat ng gusto mong bilhin bago mo ito bilhin, upang malaman kung ito ay mahalaga sa iyo. Kapag gusto mong kunin ang iyong sarili ng isang bagay, maglaan ng ilang sandali at ilayo ang iyong sarili mula sa pag-iisip sa loob ng ilang araw upang malaman kung ito ay mahalaga. Maaari mo itong bilhin kung darating pa rin ito bilang isang pangangailangan pagkatapos ng ilang sandali. Upang pagalingin o ihinto ang isang lumang ugali, kailangan mong palitan ang isang bagong ugali sa halip nito. Isa sa mga bagong ugali na kailangan mong itanim ay ang ugali ng pag-antala ng kasiyahan. Ang ugali na ito ay tutulong sa iyo na bumuo ng disiplina sa katagalan at makikita mo kung ano ang mahalaga at hindi mahalaga. Pangalawa, gumawa ng budget at subaybayan ang mga gastos. Ang isa pang paraan upang labanan ang mga gawin na ito na nagpapanatili sa iyo na mahirap ay ang lumikha ng budget at subaybayan ang lahat ng mga gastos, kahit na sa maliliit na detalye. Maraming tao ang hindi alam kung saan napunta ang kanilang pera. Ang alam lang nila ay nagkaroon sila ng malaking halaga ng pera na natapos. Subaybayan ang lahat, kabilang ang maliliit na gastusin, ganyan mo ipinapakita ang pananagutan. Gayon din, mas mainam na mag-withdraw ng pera at gumastos sa halip na gumawa ng mga paglilipat mula sa isang bangko o sa pamamagitan ng mga credit card. Ang paglilimita sa iyong sarili sa paggastos lamang ng pera sa kamay ay bubuo ng isang antas ng disiplina na pumipigil sa iyo sa labis na paggastos. Dahil ang pera ay naging digital at electronic, ginawa nitong hindi gaanong disiplinado ang ilang tao, dahil ang kailangan lang ay isang paglipat mula sa kanilang mga telepono. Bumuo ng isang ugali na nagpapahintulot lamang sa iyo na gastusin ang pera na mayroon ka at wala ng iba pa, gaano man kabigat ang issue. Maaari mo ring tiyakin na mag-withdraw ka lamang mula sa iyong bangko upang mabawasan ang mga bayarin na ginastos sa mga singil mula sa mga paglilipat at mga katulad nito. Bawat dime ay mahalaga. Ay budget ang iyong pera at subaybayan ang iyong pera. Bilang 3, bumuo ng emergency fund. Ang isang plano ng aksyon na kailangan mong gawin upang mapagtagumpayan ang mga gawin na ito ay lumikha ng isang emergency fund para sa iyong sarili. Walang nagdarasal para sa isang emergency, ngunit ito ay nangyayari. Mas matalinong maghanda para sa mga emerhensya kaysa umupo na umaasang hindi ito mangyayari. Magsikap sa pagbuo ng isang pondo upang ihiwalay sa iyong karaniwang paggasta para sa mga emerhensya at limitahan lamang ito para sa layuning iyon. Maaaring kailanganin mong isave ito gamit ang access ng ibang tao sa account. Ito ay dapat na isang taong pinagkakatiwalaan mo. Kung iwan mo ang pera sa iyong pangangalaga at alam mong hindi madaling disiplinahin, ipagkatiwala ito sa iba. Kailangan mo ring alisin ang mga tukso mula sa iyo at iwasan ang mga pag-trigger. Ang ilang mga bagay ay nagpapalitaw sa iyong mga damdamin sa pagbili ng mga bagay na hindi mo binalak bilhin. Maaaring sila ay mga kaibigan o mga ad o flyer. Alisin ang mga ito. Huwag manatili sa paligid ng mga bagay na nagpapataas ng iyong gana at pagnanasa sa mga bagay na ito. Iyan ay isang pangunahing paraan upang labanan ang mga gawin na ito. Numero 4, humingi ng pananagutan at suporta. Ang paghanap ng pananagutan mula sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya ay maaaring talagang baguhin ang laro. Kung ikaw ay may asawa, maaari mong isali ang iyong asawa. Kung mayroon kang matalik na kaibigan, ipaalam sa kanila ang mga gawi na gusto mong pagtagumpayan at managot sa kanila. Ang isang kaibigan ay maaaring makipag-usap lamang sa iyo kapag bumili ng isang hindi kinakailangang bagay na nagbabago sa lahat ng mga emosyon at kilig na mayroon ka noon. Minsan ang isang salita mula sa isang tao ay maaaring magdulot sa iyo na muling isaalang-alang ang iyong mga aksyon. Gamitin ang mga tao at huwag subukang pagtagumpayan ang mga gawin na ito ng mag-isa. Mas malakas sila sa iyo. Humingi ng tulong at maging responsable sa mga tao. Numero 5, humingi ng tulong sa Diyos.
Maraming mananampalataya ang hindi nakakaalam na interesado ang Diyos na tulungan silang madaig ang mga ugali na ito. Ang ilang mga gawi ay mas malakas kaysa sayo. Minsan ang ilang mga espiritu ay maaaring nasasangkot sa mga gawi na ito at hindi mo alam ang mga ito. Ang Diyos ay laging handang tulungan ka at gawin kang matagumpay sa mga ugali na ito. Kailangan mo lamang magtiwala sa Kanya at magbukas sa Kanya. Sabihin ito sa Diyos sa mga panalangin at humingi sa Kanya ng biyaya na tulungan ka kapag malapit mo nang sirain ang iyong pangako. Upang masira ang mga ugali na ito, kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo siyang isama sa pagdaig sa mga gawin na ito. Kapag ginawa mo ito, tutulungan ka niya na madaig ang mga ito. Magdasal tayo. Ama sa langit, salamat sa misteryong inihayag mo sa pamamagitan ng iyong salita. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikinalulugod mong ihayag sa akin ang mga bagay na ito at binigyan mo ako ng biyaya na maunawaan ang mga ito. Sinasabi ng kasulatan na ang pagpasok ng iyong salita ay nagbibigay ng liwanag at pangunawa sa mga simple. Ang iyong salita ay nagdala ng liwanag at pangunawa sa aking puso. Kunin ang lahat ng kaluwalhasyan, Jesus, at turuan mo ako kung paano ilapat ang lahat ng aking natutunan. Alam kong hindi okay na matuto at turuan, mahalaga din na matutunan kung paano mag-apply, dahil kung walang aplikasyon ay hindi ako maaaring lumago at magbabago. Turuan mo ako kung ano ang gagawin at ang mga tamang hakbang na dapat gawin. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil natutunan ko na nais mong umunlad ako at nasa mabuting kalusugan, tulad ng pag-unlad ng aking kaluluwa. Nais mong makita akong mamuhay ng sagana at sagana. Salamat, Jesus, sa iyong pagmamahal at awa sa akin. Ako ay nagpapasalamat. Natutunan ko rin ang mga ugali at gawin na nagpapanatili sa akin na sira at mahirap. Hindi ko alam ang mga bagay na ito, ngunit binuksan mo ang aking mga mata. Pray for grace to plan your finances wisely. Panginoon, alam kong maraming bagay ang tumatawag sa aking atensyon kapag mayroon akong pera, ngunit turuan mo ako kung paano disiplinahin ang aking pananalapi. Dalangin ko na turuan mo akong pabayaan ang mga pagnanasa ng laman at pumunta lamang sa mga kinakailangang bagay. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, turuan akong matutunan kung paano talunin ang aking katawan at ilagay ito sa ilalim ng pagpapasakop upang hindi ako makontrol nito. Dalangin ko na bigyan mo rin ako ng biyayang pangasiwaan ang aking oras ng mahusay. Nakita ko kung gaano kahalaga ang matutunang pagmamay-ari ang aking oras. Mangyaring turuan ako kung paano tanggapin ang buong responsibilidad para sa aking oras. Tulungan akong tumanggi sa mga kalokohan at tumuon sa takdang aralin na ibinigay mo sa akin. Panginoong Jesus, turuan mo ako kung paano rin tumutok sa aking personal na pag-unlad. Hinihiling ko na turuan mo ako kung paano maging sakripisyo para sa aking paglaki at mag-ayos at palagin ang aking sarili ng matatag. Ayokong manatili sa kinatatayuan ko. Dalangin ko na tulungan mo akong umunlad at umasenso sa buhay. Dalangin ko na tulungan mo rin akong bumuo ng maraming stream ng kita. Sabi mo ikaw ang nagbibigay sa akin ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng kapangyarihang kailangan ko para yumaman. Tulungan akong paramihin ang aking mga mapagkukunan. Tulungan akong i-channel at ipamahagi ang mga mapagkukunang ibinibigay mo sa akin sa maraming mapagkukunan. Mahal na Ama, sanayin at turuan mo ako kung paano mag-ipon at mamuhunan. Dalangin ko na tulungan mo akong tumingin sa kabila ng agarang hinaharap. Ayokong isabotahe ang aking kinabukasan sa pamamagitan ng paggawa ng mga maling desisyon ngayon. Turuan mo ako ng disiplina sa pananalapi. Lord, nagdadasal din po ako ng grasya na maging tagabigay. Gusto kong maging isang walang pag-imbot na tagabigay. Napansin ko na medyo mahirap para sa akin na ilabas ang aking mga mapagkukunan sa iyo. Nahihirapan akong magbigay sa iyo kapag nagdemand ka. Tulungan mo akong maunawaan na ibinibigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ako. Dalangin ko na tulungan mo akong malaman na wala akong anumang bagay na hindi mo ibinigay sa akin, at turuan mo ako kung paano ibigay.
Mangyaring gawin akong isang magandang modelo sa iba sa paligid ko at tulungan akong malaman kung ano ang kailangan kong malaman tungkol sa pananalapi. Tumanggi akong maging ignorante. Sapagkat sa pangalan ni Kristo ay nanalangin ako. Amen. Congratulations sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Sana ay nabiyayaan ka. Kung hindi mo pa nagustuhan ang video na ito at nag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon upang makakuha ng access sa iba pang espiritual at nakakapagpapaliwanag na mga video tulad nito. Pagpalain ka ng Diyos.